Noong gabi ng May 22, 1985, si Winifred Teo Suwanlay, 18 years old at estudyante ng Catholic Junior College, ay lumabas ng bahay upang mag-jogging dahil ito ay madalas niyang ginagawa. Ngunit, lingid sa kaalaman ng lahat, si Winifred Teo Suwanlay ay hindi na nakabalik sa kanilang bahay ng gabing iyon. Halika at tunghayan natin ang kaso ni Winifred Teo Suwanlay na kung paano ang isang masayahin, aktibo, maganda, ikawarang mag-aaral sa kailang paaralan ay magiging biktima ng isa sa pinakakarumal-dumal na krimen ng pagpatay at panggagahasa na nangyari sa bansang Singapore noong 1985. Nasa sobrang lala ng kasong ito ay nag-utos ang bansang Singapore na huwag hayaan na umalis ng mag-isa ang mga anak nilang babae noon mga panahon na yon. At kung mahilig ka sa mga gantong kwento, mga krimen, mystery, solve at unsolved cases ay pakilike na ng video at don't forget to subscribe. Salamat po. Si Winifred Teo Suwanlay ay pinanganak noong March 29, 1967 sa Singapore. Siya ay pangalawa sa 3 anak. Ang kanyang mga kapatid ay sina Martina Teo Suwanshu, 20 years old at si Gerald Teo, 16 years old. Ang kanilang pamilya ay masabing may kaya dahil ang kanyang ama na si Teo Joo Kim ay isang company director ng timber firm. Si Winifred Teo ay laging umaattend sa St. Ignatius Church. Dito ay napagkakamalan siyang Eurasian dahil na rin sa kanyang mahabang buhok at kayumangging balat. Ayon mismo sa kanyang mga teacher at kaklase, siya ay isang modelong estudyante at gusto ng lahat sa kanilang paaralan. Siya ay isang student counselor at masabing matalinong estudyante at nakikilahok sa mga activities sa kanilang paaralan. Si Winifred Teo ay mahilig sa mga physical activity at adventure, kaya din naman nakahiligan niya ang mag-jogging. Ayon mismo sa mga taong nakakita sa kanya, ay madalas talaga siyang mag-jogging, lalo na doon sa Holland Road na kung saan isa itong sikat na lugar para sa mga nagja-jogging at karamihan sa mga nagja-jogging dito ay mga babae. Ang mga taong nakakita sa kanya ay i-describe siya bilang maganda at may mahabang buhok, masayahin at natural na leader kung tawagin. Ngunit, lingid sa kaalaman ng lahat, si Winifred Teo Suwanlay ay magiging biktima ng isa sa pinakarumal-dumal na krimen sa kasaysayan ng bansang Singapore. Noong gabi ng May 22, 1985, si Winifred Teo ay lumabas ng bahay para mag-jogging sa Bukit Batok Nature Park nang siya lamang mag-isa. Tulad ng dati, nag-ayos siya at umalis sa kanilang bahay ng mga 6 p.m. Ngunit, iyon na pala ang huling pagkakataon na makikita siyang buhay ng kanyang pamilya. Makalipas ang 14 hours, si Teo ay di pa bumabalik sa kanilang bahay. Kaya naman dahil sa pag-aalala ay nag-report na ang kanyang pamilya sa mga pulis. Kaya noong May 23, 1985 ay kinontak nila ang mga pulis at nireport na nawawala si Winifred Teo. Kaya naman ang Tanglin Police Division ay nagsagawa ng malawakang paghahanap para hanapin si Winifred Teo Suwanlay. Inikot nila ang mga lugar na posible niyang pinuntahan, ngunit bigo sila na mahanap siya. Hanggang sa makalipas ang 6 na oras ng paghahanap, ay natagpuan ang kanyang katawan, hubad, at nakahandusay sa mga damo sa Old Holland Road, mga 4 na metro ang layo mula sa kalsada at halos 1.5 kilometers ang layo mula sa kanyang bahay. Puno ng putik at mga pasa ang kanyang katawan. Hindi lang yon, may 6 pang saksak sa kanyang leeg. Ang kanyang mga kamay ay nakatali na gamit ang sarili niya mismong t-shirt. Sa paligid ng kanyang bangkay ay nagkalat ang kanyang mga gamit tulad ng sapatos, short at relo. Nung nabalitaan ng buong Singapore ang karumal-dumal na krimeng ito, ay nagulat sila at natakot. Kaya naman pinag-utos noon sa mga magulang na huwag hayaan na umalis ng mag-isa ang mga anak nilang babae at huwag dumaan sa mga shortcut lalo na kung ito ay liblib na lugar. Ang pangyayaring ito ay nagdala ng matinding takot para sa mga babae noong 1985.
Ayon sa autopsy report ng mga pulis, si Winifred Teo ay ginahasa muna bago pinatay. At hinihinalang pinatay siya ng hindi isang tao lamang dahil nakitaan siya ng mga galo sa katawan na indikasyong nang laban siya bago ginahasa at pinatay. Kaya naman ang mga pulis ay ginawa ang lahat para mahuli ang mga taong pumatay sa kanya. Nung ika-5 araw pagkatapos patayin si Winifred Teo ay nagsagawa ang mga pulis ng manhunt operation para hanapin ang sospek sa pagpatay. Halos 200 na kapulisan ang naghanap, ngunit bigo silang makakuha ng impormasyon sa taong pumatay kay Winifred Teo. Nagbigay na din sila ng pabuya na umaabot ng 50,000 Singaporean dollar para sa sino mang makapagbibigay impormasyon sa mga taong gumawa nito kay Winifred Teo. Dahil ang mga pulis ay kakaunting lead lamang ang hawak sa kaso. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi pa din ito naging sapat para makakuha ng impormasyon dahil ni walang taong pumunta sa kanila para magbigay ng lead sa kaso. Inimbestigahan ng mga pulis pati ang mga ibang nagja-jogging sa lugar. Ngunit bigo silang matukoy ang pagkakilanlan ng mga sospek. Wala silang makuhang impormasyon sa taong pumatay kay Winifred Teo. Mahinala ang mga pulis na ang gumawa nito kay Winifred Teo ay kalaban ng kanyang ama sa negosyo dahil si Winifred Teo ang paboritong anak ng kanyang ama. Ngunit ito ay nanatiling teorya lamang. At magpahanggang ngayon ay hindi pa din nalaman kung sino ang pumatay kay Winifred Teo noong May 22, 1985. Dahil na rin sa karumaldumal ng krimen na ito ay itinuring itong pinakakilalang kaso sa kasaysayan ng Singapore na hindi kailanman nalutas. At magpahanggang ngayon, ang kasong ito ay nanatili pa ding nakabukas. Ni walang nahuling sospek, ni walang makapagturo kung ano ang nangyari kay Winifred Teo noong May 22, 1985. Kaya naman ang kanyang pamilya hanggang ngayon ay naghihintay pa rin ng katarungan. Salamat po sa inyong panonood at huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa video na ito. Marami pong salamat at sikapin ko po na makagawa po ulit ng panibagong video na mas maiksi, mas maiintindihan niyo po para po sa inyo lahat.